powerful word. Pagkatapos po natin ito malaman, lalo tayong gaganahan magkaroon ng meditation, yung devotion. Sabi niya, this son perfectly mirrors God. Ang anak ng Diyos na ito ay pinakasalamin ng Diyos and is stamped with God's nature. Yung pagkatao niya talagang, sinasabi po ito hindi dahil siya ay anak ng Diyos. Ito yung ginawa niya sa mundo na ang maging salamin ng Diyos. No? He holds everything together by what He says. Powerful talagang words niya. No? Powerful words. Lahat pala, kontrolado talaga ng salita ng Diyos. After He finished the sacrifice for sin, the Son took His honor, placed high in the heavens, right alongside God. Yan ba'y binigay sa Kanya na rango or whatever it is? No. Ang ibig sabihin lang nito, sa pagtagumpay ng Panginoon, lalong gumandang ang Kanya, lalo bang nagningning ang Kanyang pagka-Diyos sa oras na yun. Ito ginawa ng Panginoon. So, praise God. Bago po mag-pray, pagbati kay Ate Mel Johnson. At siyempre, salamat Chrissy Perez for sharing. More blessings sa iyo. Mirna Alog Castor. God bless po. Same thing din po. Pwede po kayong mag-follow. Pwede kayong mag-support by giving stars. At kung ito pa naman ay mabubura na, dito sa Facebook, mapapanood nyo po yung replay. Sa YouTube, yan. Medyo bawas lang doon. Inaayos ko lang konti. At pagkatapos ay patuloy lang po tayong sumunod. At siyempre, i-like natin, i-share natin sa lahat. Ito po yung magiging pagpapala. Naniwala po ako doon. No? Tayo po yung manalangin. God, we thank you. We bless your holy name. I want to give you all the praises, Lord, and glory. Ngayon pa lamang. Let your name be exalted. In Jesus' name. Amen and amen. At ito si Josie Rodica nandito. Si Janet Jackson, sabi niya, I am here to give my testimony about Dr. Solomon who helped me. I want to inform the public how I was cured from herpes simplex virus by Dr. Solomon. Visited different hospital but they gave me maraming mga pinagaling cured. Yan, sige po. Pagpalain po tayo ng Lord. Di ko na po mabasa. Masyadong mahaba na yan. Vina Kibuyan. Eliza Erika Ramos at Rebecca Manalo. More blessing po sa inyo. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. God bless. God bless. Hallelujah. Katuwa ito ating pag-uusapan. A powerful word. Today, I would like to share to you an important component in our Christian journey. Ito po ay sobrang importante. Sobrang ganda. Sobrang bagay na dapat natin binibigyan ng pansin. Our Christian journey, the powerful word. Yung makapangyarihang salita ng Diyos. You might say that I'm extreme, but this is how almost everything started, and that is from the Word of God. Ibig sabihin, kung meron man akong babanggitin ngayon, galing lang sa Word of God yan. Salita na po ng Diyos. Ayan. At bago ko magpatuloy, batiin natin, sino ba? Reb Mylene, Mangubat, God bless you po. Ayan, Araceli Alvarez, Malu, Balmes Dinglasan, Pastora Vicky, ayan, God bless you, Remy Manalo. At kung babalikan po natin pinag-uusapan, sabi ko nga, baka makala nyo ako'y masyadong extreme. Ako po'y hindi nagsasabi ng mga bagay na sarili ko lang. Ang binabanggit ko po talaga ay yung mga bagay na galing sa Word of God. Now, let me remind you about this. The Word was created from the spoken Word of God. Alam niyo yan. Genesis chapter 1 verse 3, nagsimula doon magsalita ang Diyos na, and God said, yan, sinabi ng Diyos, let there be, let there be. Yun po ang ginamit niya. Ayan, alam na alam yan ni Pastora Jaime Mangubat. Alam na alam niya ni Jonard Banaag. Yan, mga taong nakakalam nito mga bagay nito na ginagawa ng Diyos. At si Angela Batong, more blessings sa inyo. Ituloy po natin Ano po sabi doon? Abraham holds on to this powerful word. Yan. Hinawakan niya to kay Abraham. Maganda siyang sample.
That is why we are here. Ayan, kaya nga narito tayo. Sabi nga, may nagsabing ang boses ng tao ay boses ng Diyos. Hindi po. Ang boses ng Diyos ay ang salita ng Diyos at yun po ang makapangyarihan. Verse 16 ng Galatians chapter 3. Now to Abraham and his seed were the promises made. Galatians 3:16. Lahat ng mga seeds na darating kay Abraham, pangako to ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. Abraham lives in God's promises during his entire life. Buong buhay niya. We all know what happened. Kahit na yung sirang womb po ni Sarah ay nagkaroon ng buhay. Kaya nga, alam nyo, kung may salita ng Diyos na binibitiwan ang Panginoon sa inyo, hawakan nyo lang. Huwag nyo pong bibitiwan. Huwag nyo pong palayain sa inyong mga kamay. Yakapin nyo ito, hawakan mabuti. Meron itong magiging product. Meron pong magaganap dito sa magitan ng mga pangako niya na makapangyarihan na ating pinanghawakan. His name was changed from Abram to Abraham. Siguro feeling nyo na yun. Nafe-feel nyo na rin. Parang nagbabago ang inyong pangalan. Dati ikaw ay, nangyari ako po sample, dati ikaw ay si Jing na laging late. Ngayon, lagi ka nang maaga sa church. Laging si Jing na kinakapos. Ngayon naman ay punong-puno at pinagpapala. Lagi, may magpagbabago na at makikita at mararanasan mo yun, nagbabago ang iyong buhay, meron kang tinatahak, meron kang nakikita, meron kang nararanasan, nababago talaga ang buhay mo. Hindi na po literal, kundi spiritual. Sarah miraculously had a child in her old age. He followed the word of God, si Abraham pa rin to, no? Sinunod niya sa salita ng Diyos by an acting of literally offering his son Isaac. Nini-offer niya si Isaac at talagang binigay niya sa Diyos. Pero nagtiwala siya sa pangako ng Diyos na siya ay magiging ama ng maraming bansa, the father of many nations. But giving up his child is not the answer. But the answer is being obedient to God. Maging masunurin sa kanyang salita. Bago ko malimutan, kasi may nakita ko dito. Ayan. Si Angela Batong at si Pastora Jennifer Maglaway. Ayan. Baka malimutan ko kasi. Ayan. Si Myra Casanova. God bless you. In other words, talagang sabi nga ni Ate Mel, word of God is a seed to plant and we became sower for life and in life transformation and restoration. Grabe. Pag ang salita ng Diyos ang pinangawakan mo, may magsisimulang maganap sa buhay mo. May magsisimulang pagbabago na mangyayari sa buhay mo. Mararanasan mo na ikaw ay biglang nagkakaroon ng kakaibang buhay at ito'y buhay galing sa ating Amang sumasalangit, galing sa ating Diyos, galing sa makapangyarihang pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Ayan, tuloy po natin. Sabi nga ng Romans 10:17, kaya nga ang faith ay nanggagaling sa pakikinig at pakikinig ng salita ng Diyos. Ito po yung ginawa ni Abraham. He listened to the word of the Lord. He hold on to the promises of God. Pag sinabi kasing hearing, pinakinggan mo, pas pinakinggan mo pa ulit, ibig sabihin yan, hinalukay mo pa ng hinalukay, nagkaroon ka ng devotion, hanggang ang word of God na yun naging powerful sa heart mo. At something happened. Something really, really happened. You became somebody who is trusting God. Bigla kang naging isang taong nagtitiwala sa kayang gawin ng Diyos, hindi sa magitan ng lakas. Joshua's successful conquering of the promised land started from the book of the law. Nagsimula sa book of the law. At napuntahan niya, naranasan niyang mapunta ng promised land at pinagpala siya doon. Sabi kasi ng Joshua 1:8, this book of the law shall not, depart from your mouths, hindi aalisin labi, but you shall meditate it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. For then you will make your way prosperous, and then you will have good success. Pinagpala ka na, nagtagumpay ka pa. Ang salita ng Diyos, nagbibigay, nagbubunga ng pagpapala at tagumpay. Ang salita ng Diyos, ulitin ko ulit, ang salita ng Diyos ay
nagbubunga ng tagumpay at pagpapala. O baliktarin natin, ang nagbubunga ng pagpapala at tagumpay. Ayan, hallelujah! Woo! Hallelujah! Glory be to God. At siyempre, bago tayo magpatuloy, Lizel, Dapito, Dalangin, kumusta ka na? Regiel, Oliva, more blessings sa inyo. Pastora Ami de Castro, Sally de Lara, hallelujah. Ito pong mga pinagpalang mga anak ng Diyos. Ang tindi ng Word of God, grabe. Grabe ang kayang ibigay. Ha? David's life became powerful and successful because of God's Word. Si David, alam natin yan. But his delight is in the law of the Lord, and in his law he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water that brings forth its fruit in its season, whose leaf also shall not wither, but whatsoever he shall does shall prosper. That whatever he does shall prosper. Lahat ng ginagawa niya nagtatagumpay. May bunga, may nangyayari, may nagaganap kasi may Word of God. Word of God. Hallelujah. Praise God. I love it. Ayan. Barrias Marie and Romel Landi. God bless you po. Ayan. And Marasigan, salamat sa maraming kamay na yan. Ang tindi ng Lord. Ang tindi ng Word of God. Bakit ba hindi natin agad ito nalaman noon pa? Sana noon pa alam na natin para ngayon punong-puno na tayo ng tagumpay at pagpapala. Wow, hallelujah, I love it. Ituloy po natin. Sabi po dito, David gets his direction from the Word. Nakuha niya yung direksyon sa magitan ng salita ng Diyos. Psalm 119 verse 105, Your Word is a lamp to my feet and the light to my path. Hindi lang sinabing direction. May liwanag mula sa iyong mga paa. At pagkatapos, yung patutunguhan, no, hindi sinabi sa mata kundi sa paa. Ibig sabihin may direksyon. Nakakita ka ng direksyon dahil sa salita ng Diyos sa iyong buhay. David overcame sin by the Word. Ayan, mapagtatagumpayan po natin ang kasalanan. Sabi ng 119 ng Psalm, Your Word I have hidden in my heart that I might not sin against you. Para hindi ako magkasala, ang salita mo nilalagay ko sa aking puso. At ang iyong mga salita ay magtatagumpay dahil hindi ko magagawang bumagsak sa kasalanan dahil meron akong Diyos na makapangyarihan. Ayan. Hindi ka babagsak sa kasalanan dahil meron kang Diyos na makapangyarihan. At ang iyong panghawakan ay ang katatagan sa kanyang mga salita. Hawakan mo ang salita ng Diyos. Pati ang kasalanan ay mawala ng kapangyarihan sa buhay mo. Ayan, patuloy po tayong bumati kay Lori Asia, kay Mirna Castor, Bina Kubuyen, ayan. At si Celestina Leones, hallelujah. Nakakatuwa naman ng mga taong ito. Flodelisa Lusanta, at si Remy Manalo, sabi niya, Amen po, tunay na tapat ang ating Diyos sa kanyang pangako, sa kanyang mga salita. At ngayon po ay tinatamasa namin. Glory to God. At si Ate Mel, amen, amen po. Buhay nakasiya-siya. Kaya lagi po tayong magbasa, reading the Bible every day to make our life prosperous. Looking back, yan lang po ang pinangahawakan. Ayan, yan lang po ang pinangahawakan. Ayan, sabi niya, ang mga salita ng Diyos na buhay. Yes, hallelujah. Ang daming panggagawin ng Diyos. Amen. Sabi ni Pastora Ami de Castro, ang salita ng Diyos ay susi sa tagumpay. Totoo po yan. Ako, yan po talaga. Ituloy po natin. Ano sabi doon? I know that if I'm going to go through the Word, there's a lot of examples that I can share to you. But let me go straight to Jesus, our best example. Si Jesus po ang the best example. Tingnan po natin ang nangyayari sa Panginoon. Sabi rito, Jesus, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Si Jesus po yan. And He was in the beginning with God. All things were made through Him, and without Him nothing was made that was made. Yan. In Him was life, and the life was the light of men, and the light shine in the darkness, and the darkness did not comprehend it. Hindi maunawaan ng kadiliman, pero ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus ay grabe. Galing ito sa salita ng na kanyang naging siya mismo yon na naging buhay para sa atin lahat at naranasan natin siya. O di ba?
ituloy po natin. Ano sabi? Jesus gone through suffering and temptation. Sabi nga ng Hebrews 2:18, for that he himself had has suffered being tempted, tinempt din siya. He is able to aid those who are tempted. Kaya kapag ikaw ay natitempt, binanggit ni David yan, yung I put your words in my heart so that I will sin not. Si Jesus po yung word, ayan, yan, siya po yung word, di ba? At sa pagiging word niya, ano sabi roon, na-tempt siya para i-aid niya tayo. Yan. He fought the devil by the power of the word. Matthew 4:1-11, alam natin yun. Tinukso siya, turned the stone into bread, but he said, man shall not live by bread alone. He said, he jumped there, and the angels will, sabi niya, do not tempt the Lord your God. At sinabi niya, I'll give everything to you, just worship me. Thou shalt worship the Lord your God with all your heart, with all our soul. He is the one that we need to worship, the only Lord, ang ating Panginoon. Grabe, no? Yung palang malalampasan mo ang temptation is really from the Word of God. Ayan. Ayan, pagbati rin kay Michelle Abad. Ayan, ang aking pong beautiful daughter. Ayan. Jocelyn Ocho, God bless you. Pastora Vicky Banawa, Redlyn de los Santos, at yan, sabi ni Napo, ayan, ang ganda nito ang salita ng Diyos ay ilaw na siyang nagbibigay liwanag sa buhay ng mga nananampalataya sa Kanya. Ilaw ang salita. Grabe. Ang ganda ng mga sinasabi ng ating mga kapatid. Jesus was following the Father's order. Ayan na. You know, I keep saying this in my heart. Say the word, Lord, and I want to follow. And if I follow God Almighty, I pray, let me do what your will is rather than my will. At hayaan nyo pa nung magawa ko po yung ipinagagawa nyo. Araw-araw ko pong binabanggit yan sa Panginoon. Sabi rito ng verse 9 ng John 9 and 10, no? John 15 verse 9 and 10. As the Father loved me, I also have loved you. Mahal ako ng Ama, mahal ko na rin kayo. Kita nyo pati pag-ibig na galing sa Diyos pag dumating sa atin at ang salita niya, kaya nating mahalin ang lahat ng tao. If you keep my commandments, you will abide in my love. Pag ikaw ay nasa salita ko, ikaw ay patuloy na sa aking pag-ibig. Sabi niya, just as I have kept my Father's command and abide in His love. Sobra, grabe. Naging sample si Jesus, ipinakita niya, sinusunod niya lang Ama, sundin natin ang kanyang salita. Sana, kung ganito lang lahat, ang salita ng Diyos ang ating sinusunod. Grabe na to. Ayan, Marian Magalong, sabi niya, pagbati sa buong pamilya. At sabi naman ni, ayan, bumati rin pala si Romel Aglon. Ayan, ako, dumadami tayo ngayon, ha? Glory be to God. Let it flow. Ayan. Si Ningning Dayapan, God bless you, Ningning. Wilma Silang, sabi ni Pastora Ami de Castro, Amen. Huwag po nating alisin ang salita ng Diyos sa buhay natin. Dahil ito ang mag-iingat sa atin, magbibigay ng liwanag at kaayusan sa ating buhay. Totoo po yan. Praise God. At si Rochelle Lendero, more blessings. Si Lani Pontongan, God bless you. Woo! Ang dami po nating kasama ngayon. At tayo pinagpala. Ayan, glory be to God. Ituloy po natin. Malapit na po ako matapos. Ano sabi niya? Now we heard how powerful the Word of God is. The Word of God is. It's time. Ito po ang ating sa puso lagi, ha. Tandaan niyo po ito. Ito po sabi niya. It's time to keep holding it. Grab it. Hawakan niyo ang salita ng Diyos. Huwag mong bibitiwan. Lagay mo sa puso mo. Meditate it day and night. Day and night. You meditate the Word of God day and night. And then, declare it. Sabihin mo, Lord, your Word is powerful than two-edged sword. Hallelujah. Powerful lang yung Word of God. Ang daming kayang gawin ito. Di ba? Pagka pinangawakan mo ang salita ng Diyos, ito hinawakan mo mabuti, inilagay mo ang puso mo dyan, grabe, no? Live with it. Mabuhay ka sa kanyang salita.
Please, please do it. Don't ever turn it down. Don't you ever say something wrong about the Word of God. Just continue to hold on the Word of God. Please, let us be faithful in our devotion. It must be our daily habit. Maging habit na natin to. Lagi tayo nagbabasa ng Bible. Yan. Si Rochelle Lendero, yan. Salamat din ha. Salamat sa inyo. Praise God. Sa totoo lang, ang tindi po. Nedi Scala Orense, more blessings sa iyo. Come on, brothers and sisters. This is powerful. Now, let me give you the final thoughts on this. Sabi rito, talking to God, and that's the Word of God. That's the Word of God. You read it, you meditate it because it's powerful. You know it, at gusto mong kausapin ng Diyos sa kanyang salita. Sa kanyang salita, wag na wag lilipas ang isang araw nang hindi mo siya kakausapin. Kausapin mo siyang mabuti. Hallelujah. Talking to God means empowered with God. Lumalakas ka eh. Pansinin mo, pag isang tao hindi nagbasa ng Biblia, ang init ng ulo. Pero pansinin mo, ang taong nagbabasa ng salita ng Diyos, ng Biblia, ang init at ang apoy ng puso. Yan, grabe. Maapoy ang puso. Grabe, no? Sabi ni Sally De Lara, Amen, Amen. Let the Lord, we still hold on our word and your promises. Thank you, Lord. Hallelujah. Gilberto Barrias, God bless you, Pastor. In other words, if I'm going to go on and on, hallelujah, gusto kong maging maapoy. At ang makagawa nito ay ang salita ng Diyos. Magandang umaga po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong oras at panahon. Tayo po'y manalangin sa oras to. Unahin po natin ipagparay ang ating bansang Pilipinas dahil Biyernes po ngayon, Presidential Intercessors Network. God, I lift unto you ang aming pong bansang Pilipinas. Gisingin mo kung kinakailangan makakita ng kakaibang pagkilos mo minsan pa. Alam ko, Lord, nangyayari ang expose ang maraming tao, maraming na-involved sa mga nangyaring korupsyon sa Pilipinas. And that's, yung exposure pong yun, marami. May iba nakakilala na sa'yo, iba hindi pa, iba-iba at sari-sari. At kung nangyayari man yun, Panginoon, we pray, still you let your name be exalted. God, hawakan mong aming bansa. Huwag ito pagmulan ng gulo. Huwag ito pagmulan ng kanumang pagkasira. At linawin mo ang kaisipan ng mga mambabatas, ng mga tao pa na mula sa aming presidente, vice presidente, at lahat sa aming mga cabinet members, at doon sa lahat, Panginoon, ng mga senador, congressman, at lahat pa ng namumuno, mapa, governor, mayor, maging bokal, maging mga konsehal, Panginoon, move, Lord. Maging sa mga vice governor at mga vice mayor of God. Let your presence and power continue to move in our nation, Philippines. And God Almighty, I declare na sobrang magkaroon ng uhaw ang bawat anak mo na lalo nilang mamahalin ang iyong salita. Lalo nilang pag-iisipang mapalapit sa iyo. Lalo nilang ibigay ang kanilang puso't pagkatao sa iyong salita. At magkaroon ng apoy, ng gana, ng pagbabasa ng salita ng Diyos. Now, in Jesus' name, let your power, the powerful Word of God, continue to saturate the heart of each of us, Lord. Salamat sa iyong kabutihan as we give you all the praise, the honor, and the glory in Jesus' mighty name. Amen and amen. Ako, salamat po ng marami. Grabe. Grabe. May humabol si Jenny Karandang. God bless you, Jen. Ayan, si Ann Marasigan. Salamat po sa inyong mga oras at panahon. Ako, salamat po. Hallelujah. Amen. Salamat, Janet, nakiisa sa prayer at talagang may mangyayari. Mahal mo ang bansa, Panginoon. May mangyayari sa aming presidente, mahal na vice presidente, at mga mahal na mga cabinet members at mga mahal na senador at mahal na congressman. God, move mightily. Thank you, Father God. Naku, salamat, Jen Bulak, Siyo Salayo, sa iyong pagtatanim. Ayan, glory be to God. Salamat sa Diyos sa kanyang ginagawa.
More blessing po everyone. Ako po'y nagpapasalamat sa inyong mga ginagawa. Pagparin niyo po ngayong Sunday nito, September 28, the grand opening po ng JA1 Quebec. Grand opening, nako. The Lord is supplying all our needs sa mga ginagawa po namin. Ayan. Kung gusto niyo pong sumuport, pwede rin po. Tumatanggap tayo ng support. Kung kayo po yung mga taga-Canada, share nyo lang, i-send nyo lang sa JA1 Canada at hotmail.com ang inyong kaloob. Ayan, ulitin ko po, JA1, malilit lang yun, JA number 1 Canada at hotmail.com. Ayan, doon nyo po, tapos lagay nyo lang po yung salitang Quebec, lagay nyo Quebec or for Quebec, kung kayo po yung mga taga-Canada. At ang ibig sabihin po noon, gagamitin lamang yun po sa Quebec. More blessing everyone. Pagpalain po tayong lahat natin, Panginoon. Salamat po sa inyong oras. Minsan pa babanggitin ko, mahal na mahal ko po kayo. Kami po ng aking asawa si Rev Wesa. Mahal na mahal po namin kayo. Lagi niya po akong sinusuportahan dito at para magampanan ko itong bagay na ito. Ako po yung napapagpala at kayo rin napapagpala. Lahat tayo napapagpala. God bless. Amen and amen.